Samantala, nasa pangalawang araw na ang sinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA sa Quezon City. Si JM Thompson sa detalye. JM, kamusta ang pinakauling sitwasyon dyan ngayon? Dayan, bahagya na ngang lumipis ang bilang ng mga tao na nagsasagawa ng protesta dito sa may EDSA People Power Monument ngayong umaga. Batay sa monitoring ng MMDA at ng QCPD, may ilang nanatili dito para magpahinga at matulog. Pero may ilan din namang umuwi na. Marami ding motorista kahapon ang nabigla sa matinding traffic dulot ng rally. Kaya ngayong umaga, ang ilang papasok sa kanilang trabaho at eskwelahan ay mas maagang pumasok at sa iba na lamang dumaan para hindi maabala ng trapiko. Kahapon nga ay kinumpirma na hindi nagkaroon ng koordinasyon ang grupo para sa kanilang isinasagawang rally. Pero kahapon din, nagkaroon na ng pakikipag-ugnayan at nabigyan na ng permit ang gaganaping protesta ngayong umaga. Magsisimula ang kilos protesta mula alas 8 ng umaga na magtatagal hanggang alas 8 ng gabi. Inaasahan namang sasama ang nasa 100,000 individual para makibahagi sa rally. Sa ngayon, mahigpit naman ang pagbabantay ng mga kapulisan para mapanatili ang peace and order sa isinasagawang protesta. Dayan, magdamag din na nagbantay ang mga otoridad kagabi para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nasa 600 namang mga pulis ang kasalukuyang nakaantabay ngayon at inaasahan ding madadagdagan pa ito. Sa ngayon, Dayan, banayad pa naman yung daloy ng sasakyan sa may EDSA People Power Monument at ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, ay patuloy ang kanilang pagtitiyak na bukas ang mga kalsada sa EDSA. Yan ay sa gitna ng isasagawang protesta maya-maya lamang. Yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa EDSA People Power Monument. Dayan? Maraming salamat, JM Thompson.